Hi everyone! Welcome dito sa Educators Spotlight, a trusted space for professional growth. As they say, every great teacher inspires a great student. So today, meron tayong special guest. Isa siya sa mga instructor namin dito sa Diploma in Health and Social Care and Caregiver Practical Training. So let's all welcome Mr. Mark Kevin. Hello. And yes sir, good morning. And hello Ma'am Rachel. Hello yes, po sa mga nanonood dyan at sa mga estudyante at sa mga inspiring student ng ICSA. Hello po everyone. Yes. And so, sir, can you please share us your teaching journey and what inspired you to become instructor po? So, way back 2010, nag-graduate po ako bilang nurse. Right? Sa Laguna po ako naka-graduate and then after several years, I took a units in teaching and fortunately, in God's plan, naka-graduate and nakatapos din po ako ng Bachelor of Science in Secondary Education. And ang mga naka-inspire po sa akin, I believe na kapag nagtuturo ka kasi, may legacy ka. So, and sabi nga ng isa sa mga famous quotes natin dito, na every teaching lessons na makukuha ng estudyante, forever na yon sa kanilang buhay. So I think I will have the legacy with regards to my students at sa mga nakasalamuha ko. Yes, and iba din kasi yung feeling no na yung tinuturuan mo din sir is nagsasucceed sila in life. So yun yung pinaka-importante din na parang mafe-feel mo sa sarili mo na successful ka rin kasi naging successful yung mga estudyante mo. Yes, tama ka Miss Rachel. Kapag nakakita ko ng mga estudyante, lalo na yung mga nakagraduate na, nakapunta na sa iba't ibang bansa, kahit nung mga previously na sa Pilipinas ako or dito sa Kuwait na mga nakapunta na sila sa UK, sa European countries. So nakaka-bless siya and hindi talaga nababayaran yung joy na nakikita mo yung legacy mo and nagpapasalamat sila na they achieved their goals through my teachings and through ICSA. Yes, ayan. So, sir, ano sa tingin mo yung pinaka-importanting skills na matutunan ng mga estudyante dito sa Diploma in Health and Social Care at saka sa Caregiver Practical Training po? So, malaki yung difference. So, kapag focus ka sa mga practical, so focus ka sa skills, so meron po kaming CPD Practical Training course under ng CPD standards. So, kapag naman po health and social care, meron po kaming dalawa na ino-offer and meron po din kami sa online na 3. So, yun po yung mga levels na yun. Meron po tayong health and social care level 3, level 4, and sa online naman po, level 3, level 4, and level 5. Yes. So, nakadepende din yan siya sa qualifications natin. Kasi, bago tayo mag-enroll is, kumbaga, bine-verify din namin kung ano ba yung natapos natin sa Pilipinas, and then ano ba yung level na pwede ka na i-enroll mo siya. So, Ma'am Rachel, dagdag ko lang, sa health and social care, more on academic courses. So, nandito yung talagang magme-memorize tayo, mga medical terms, and yung communication skills. Yes. So, sa practical training course, mostly may mga demonstration tayo, and mga skills talaga made-develop on how to check vital signs, measure your vital signs. So, first aid, your PPE or personal protective equipment. So lahat ng yon matatakal natin sa both different courses. Pero ang maganda dito, Miss Rachel, nag-o-offer si ICSA ng mga bundle offers na masasagot at i-share sa inyo ni Miss Rachel. Actually, most of my students nga natatapos nila to mas maaga pa dun sa duration targets nila. Yeah.